message, in behalf of all the uniformed personnel of PNP, ano po ang gusto niyong mensahe ipaabot sa kanila? Unang-una po sa atin pong pinakatatay, maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo ng inyong kapulisan ay mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay. Mga kababayan namin OFW, si Mayor Duterte po to. Kumusta kayo? Mag-ingat palagi. Gusto kitang makita, Tay! Marami akong nasabi sa iyo, Tay! Malaki kong pasalamat sa iyo, Tay! Dahil sa anak ko, nagbago siya dahil sa iyo! Maraming salamat, Tay! Sa totoo lang, Tay! Hindi mo lang alam, Tay! Masakit, Tay! Ang sakit, Tay! Sa totoo lang! Maraming salamat kasi ikaw lang ang napagbago sa anak ko, Tay! Grabe sa sakrisyo ko, Tay! Ang sakit ng puso ko, Tay! Sa totoo lang! Dahil sa anak ko, Tay! Totoo! Palabas ko lahat sa'yo, hindi ako nahihiya kasi ito ang totoo! Maraming salamat, Tay! Nagsakrisyo ako dito, Tay, dahil sa anak ko, pero ikaw lang talaga nagpagbigay na magbago siya, Tay. Yes. Sorry, Tay, kasi ang Tagalog ko, Bisaya po ako, Tay. Ang Tagalog ko, hindi mo siya malusot, Tay. Salamat po. Hello? Hi, sir! Yes, sir! Salamat, sir! Sir, maraming salamat, sir! Ang kapatid ko Pilipino, mamahal namin ito na Pangulo. Sa totoo lang, sir. Dahil sa anak ko, sir, dito ko lang sabi ang totoo, sir. Ang sakit, nagbabago siya dahil kay tatay, sa totoo lang. Grabe yung sakripisyo ko dito. Dahil lang sa anak ko. Sakripisyo ko ang lahat, ang pagod, ang lahat. Pero, maraming salamat, nagbabago talaga dahil kay tatay. Thank you. Mahal kayo ni Tatay Digong. Yes! Yan, totoo yan. Sorry, Tay. Sorry talaga, iyak ako. Dahil ito ang pangarap ko na kahit hindi ka, wala ka dito sa harap, pero gusto ko talang ipalabas kung ano ang nararamdaman ko. Nagsakripisyo ako to for how many years? Sakripisyo ko, alam ng kaibigan ko. Best friend ako. Alam ng kaibigan ko, sir. Nagbago talaga ang anak, sir. Dahil kay Tatay Digong. Mr. Chair, and lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo?
Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords noong mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na I believe doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Maraming salamat po kay Leonardo. Kung ano yung mga binibitawan ni Tatay Digong na pagbabago na nagagawa niya, katulad nung yung pagtungkol sa mga drugs, ramdam po yun na naalis na din ni Tatay Digong. Ay, gusto ko lang po talagang magpasalamat kasi sa laki ng, sa laki ng na improve ng Pilipinas, pasalamat lang talaga at saka mag-ingat siya palagi. Yun lang. Mahal namin siya, lagi namin siya pinagpringa. Bigyan siya ng mahabang buhay sa Panginoon at saka ingatan siya ng Panginoon para uunlad ang bayan. Kami, mga opisyal, pero huwag ninyo sanayin ninyo sa opisyal. Trabahante lang rin kami. Mas mababa kami. Kayo dito, yung employers ninyo. Tapos kami mga empleyado ninyo. So I'd like to address everybody. We are workers of government. Itong pagka-presidente ko po, talagang handog ng Diyos sa akin. Kayo ang binigay sa akin. When I say ikaw, kayong lahat yan.